Nakakita ako ng isang sugatang fox spirit sa tambakan ng basura. Kapag may oras ako, gusto kong matulog na nakadapa sa malambot niyang balahibo. Hanggang isang araw, matapos gumaling ang sugat niya, bigla siyang naging anyong tao. Bastos ka, isa kang patay na furry. Sinasabi ko sa'yo, ang mga fox ay may iisang kapareha lamang sa buong buhay. Ako, may gusto na akong fox. Kaya itigil mo na ang pag-asa mo. Hinding-hindi kita tatanggapin. Pagkasabi nito, tumalon siya palabas ng bintana at tumakas. Tinitigan ko ang likuran niyang papalayo, tulala ang mukha. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Palagi ko lang naman siyang inalagaan na parang aso. Anong kinalaman nun sa kapareha? Kalaunan bumili ako ng isang matabang samoyed. Kakauwi ko lang habang hawak ang aso. Nakita ko ang fox na nakasquat sa may pintuan, kawawa ang itsura. Kayong mga tao, pabago-bago ang isip. Itapon mo siya, ako na lang alagaan mo, pwede. Mas marami at mas makapal ang balahibo ko, mas kaunti pa ang kain ko. Kaya ko rin kumita ng pera, at lahat ng kita ay ibibigay ko sa'yo. Kapag hindi ka pumayag, kakainin ko ang babong asong hawak mo. Nagkataon lang talaga ang pagkakapulot ko sa puting fox. Noong una akala ko isa siyang samoyed. Sa ikatlong araw matapos ko siyang pulutin, nalaman kong kaya pala niyang maging tao. Nakahiga siya ng kampante sa sofa ko, habang kumakain ng chichirya at nanonood ng TV. Kapag may masayang eksena, masayang umiindayog ang mabalahibo niyang buntot. Sa sandaling iyon, hindi ko mabilang kung ilang beses kong inulit sa isip ang 24 na core values. Huwag mo akong tingnan na parang halimaw, isa akong fox human. Isa akong normal na species na nag-evolve, okay. Ganun ba, kaya mo bang kumain ng dog food? Tigilan mo na yan, gusto kong kumain ng karne. Hindi ako kakain ng dog food. Hindi ako tulad ng aso na mababang uri na kumakawag sa tao para magmakaawa. Wala akong masabi, medyo mahirap pala siyang alagaan. Pagsapit ng ikatlong buwan mula nang pulutin ko ang puting fox, tumakas siya sa isang gabing madilim at maangin. Bago tumakas, mariin pa niya akong binyantaan. Ang mga fox ay iisa lang ang kapareha sa buong buhay. May gusto na akong fox. Hinding-hindi kita tatanggapin. Tigil mo na ang mga ilusyon mo. Hindi kita magugustuhan. Pagkasabi noon, tumakbo na siya. Iniwan niya akong tulala sa kinatatayuan ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Palagi ko lang naman siyang inalagaan na parang aso. Anong kinalaman nun sa kapareha? Bigla na lang tumakas ang puting fox, matagal ko itong pinag-isipan. Pero hindi ko pa rin naintindihan ang dahilan niya kaya hinayaan ko na lang. Matahimik ang mga sumunod na araw hanggang makalipas ang 2 linggo. May kapartner akong nagyaya sa akin na makipagkita sa kafe para pag-usapan ng proyekto. Dala ko ang laptop at habang nagkukwentuhan kami, nagkataon. Isang tingin lang, nakita ko agad ang likuran ni Xia Xiaonian. Matangkad, payat, at napakaputi ng balat. Nakasandal siya sa rehas, at nakasimangot na nakatanaw sa mga tao sa ibaba. Ginoong Zing, kilala po ba ninyo si Miss Xia? Si Miss Xia ay isang malaking shareholder ng Rangen. Kaya ko kayo niyaya rito dahil alam kong madalas siyang pumupunta dito. Baka maaari ninyo akong ipakilala. Natigilan ako sandali bago ko naintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Umiling ako at sinabing hindi ko siya kilala. Sa tingin ko lang ay maganda siya. Napabuntong hininga ang kausap ko, hindi maitago ang pagkadismaya. Mula noon ay naging mas malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko yun pinansin, matapos ipaliwanag ang proyekto at magbayad. Nakita ko ang fox human na bahagyang nakatagilid ang ulo. Nakikipag-usap siya sa isang lalaking mukhang mature at disente ang pananamit. Magkalapit silang dalawa, sobrang lapit na halos magdikit ang katawan. Parang yakap ng lalaki ang babae, mas parang naghahalikan. Wala akong ibang inisip at ibinaling ko ang tingin. Sa daan pa uwi, nadaanan ko ang isang pet clinic. Nakita ko sa bintana ang isang malaking aso na nakadisplay. Ipinatong ko ang kamay ko sa salamin. Itinaas din nito ang paa, at idinikit sa palad ko sa kabila ng salamin. Sa sandaling iyon napagdesisyonan kong bilhin siya. Mas masarap mag-alaga ng aso kaysa fox human. Hindi nagsasalita ang aso, mahilig sa dog food at napakabait. Kapag wala ako sa bahay tamad lang siyang nakahiga sa carpet hinihintay akong ilabas siya. Marami na kaming napuntahan, Dalampasigan Ocean Park at Seal Aquarium. Isang araw bumili ako ng kape sa cafe. Hindi pinayagan ng staff ang aso na pumasok. Kaya iniwan ko siya sa labas at pinagsabihang magpakabait. Biglang may 2 taong lumapit. Ang fox human at ang lalaking malapit sa kanya noon. Tinitigan ng lalaki ang buntot ng samoyed na kamakaway. At natawa ng mapanlait, ang asong kamakawag sa tao ay kaiyahiya sa lahing aso. Madilim din ang tingin ng fox human. Masamang nakatingin sa akin. Hindi ko sila pinansin. Hinaplos ko ang ulo ng samoyed. At mahinang sinabi, "Anak, magpakabait ka, mamaya gagawan ka ni Papa ng bola-bola ang baka." Pagkasabi noon dumaan ako sa tabi nilang dalawa. Hindi man lang sila tiningnan. Paglabas ko ng tindahan,
Wala na ang aso ko. Maluwag na rin ang tali. Kita mo iniwan ka na ng hayop na walang isip. Paano magiging tapat sa amo ang ganun? Umiinom ka pa talaga ng milk tea. Xiaobay, may nakakita ba ng puting samoyed? Matagal akong naghanap at nagsimula na akong mataranta. Papatatawag na sana ako sa animal rescue. Nang may marinig akong mapanuksong boses. Nawala na nga wala anong silbi nang hanapin ang hanggal na asong iyon. Hindi maamoy ang amo tunay na kahihiyan ng mga aso. May sakit ka ba? 2 linggo mo pa lang siyang binili dahil lang sinungitan ka. Sa susunod ba ay uutusan mo pang kagatin ako ng aso? Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Nang makita kong parang malapit na siyang umiyak. Wala talaga akong masabi. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip niya. Aso ko iyon kaya natural lang na ipagtanggol ko siya. At ikaw ang nagsabi na wala na tayong ugnayan. Mukhang maayos naman ang buhay mo sa mundo ng tao. Bayaran mo na lang ang gastos ko sa pag-alaga sa iyo noon. Bibili ako ng laruan para sa aso. Anong laruan ang kailangan ng isang hanggal na aso? President Xia Ginoong Zing. Ay nako, nandito pala kayo. Ginoong Zing, kilala ninyo si President Xia, bakit hindi ninyo sinabi agad? Pipirmahan namin agad ang kontrata. Nawala na nga ang aso, napilitan pa akong mag-overtime sa araw ng pahinga. Wisit na fox. Pagkatapos ay tiningnan ko ng masama ang fox human. Mas lalo siyang nagmukhang inosente at kawawa. Napuno ng luha ang malalaki niyang mata. Parang anumang sandali ay tutulo na. Pagkatapos pumirma ng kontrata, pagod akong lumabas ng kumpanya. Nakita ko sa labas ang isang tao at isang aso na magkatapat. Naninigas ang katawan ng puting samoyed. Kinakaskis ang mga paa sa lupa. Umuungol bilang babala sa masamang may amoy ng fox. Samantalang ang fox human ay nakapamaywang. Mukhang punong-puno ng paghamak. May sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Nakikipag-usap ba siya sa aso? Naiintindihan ba ng aso ang wika ng fox? Medyo hindi ako makapaniwala. Tumayo ako sa malayo at nanood sandali. Bago lumapit at hinaplos ang ulo ng aso. Pinakalma ko siya at sinabing huwag magalit. Sandaling nanahimik ang fox human at lumapit din. Nakayuko siyang umupo sa tabi ko. Inalagaan mo rin ako, hindi pwedeng siya lang ang hinahaplos mo. Medyo wala akong masabi dahil kanina lang. Alam ko na ang tunay niyang pagkakakilanlan, Xia Xiaonian. Ang bunsong anak na babae ng pamilyang Xia sa kabisera. Isang shareholder ng rangan ng pinakamalaking kumpanya ng semiconductor sa bansa. Maaaring ituring na kabilang sa pinakamataas na antas ng kapangyarihang pinansyal. Paano siya magiging isang walang hiya na fox? Xia Xiaonian, ikaw ba ang nagnakaw ng aso ko? Hindi ko ninakaw, maluwag lang talaga ang tali. Isang hila ko lang ay natanggal na. Sumunod lang ang asong iyon sa hotdog. Wala rin akong magagawa. Tahimik ko siyang tinitigan at wala akong sinabi, kinagat niya ang labi niya. Sige na. Kasalanan ko pero sobra mo siyang tratuhin ng mabuti, hinahaplos mo ang ulo niya. Binibilhan mo pa siya ng laruan. Hinalikan mo pa siya, sobrang nagseselos ako. Dati ako lang ang inaalagaan mong fox. Ikaw mismo ang nagsabing may gusto kang fox. At wala na akong kinalaman sa iyo pagkatapos noon. Sinabihan mo pa akong huwag magpakita sa iyo. Iyong assistant kanina, siya ba ang fox na gusto mo? Ang fox na iyon ay tunay kong kapatid. Iisang ina ang nagluwal sa amin. Ikaw mismo ang yamakap-yakap sa ibang babae. Nagalit ako kaya ko nasabi ang mga masasakit na salita. Ang mga fox ay iisa lang ang kapareha sa buong buhay. Hindi tulad ninyong handal na tao na pabago-bago. Napaka hindi tapat. Ikaw ang nagligtas sa akin. Nakita mo ang tunay kong anyo. Hinaplos at niyakap mo ako ng maraming beses. Kaya ikaw na ang itinuring kong kapareha. Hindi mo pwedeng ipagkanulo ako. Hindi kita gusto. Hinaplos kita noon dahil inakala kitang pusa. Hindi ka aso. Hindi ko alam kung paano ninyo tinutukoy ang salitang kapareha. Pero sa mundo naming mga tao, hindi sapat ang yakap at haplos para maging magkapareha. Diretso ko itong sinabi sa kanya. May komisyon ako sa proyektong iyon. Ituring na lang na bayad sa pagkain mo noong mga araw na nasa bahay ka. Wala na tayong pagkakautang sa isa't isa. Hindi kita gusto at ayokong maging kapareha mo. Pakiusap, huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong kakaiba. Paalam mo, huwag na tayong magkita muli. Pagkasabi ko noon, hinayla ko ang samoyed at mabilis na umalis. Gusto kong lumayo sa kakaibang fox na iyon. Hindi siya humabol at nakahinga ako ng maluwag. Pagdating sa bahay, nilutuan ko ang aso ng sabaw na baka, tofu at repolyo. At sinamahan ng isang mangkok ng dog food. Pinanood ko siyang ubusin ang plato hanggang luminous. Hinaplos ko ang ulo niya at sinabing nagutom ka buong araw. Ang fox na iyon ay talagang masama. Sa susunod na makita natin siya, kagatin natin siya, sige. Ngumiti ang aso at iniabot ang paa para makipag-high five. Kinagabihan, nahihimbing akong natutulog. Bigla kong naramdaman na may mabalahibong dumadampi sa baba ko. Nakala kong aso iyon. Naitulak ko ito nang wala sa isip, sabay sabing huwag magulo. Sandaling natigilan iyon tapos mas lalo pang dumampi. Iniunat pa ang dila at dinilaan ang leeg ko paulit-ulit. Ang basang malagkit na haplos ay nagpasikip sa buong katawan ko.
Dumilat ako. Tumama agad ang tingin ko sa isang pares ng mahahabang itim na mata. Diretso niya akong tinitigan na parang lulunukin ako. Iyon ang fox, ginamit ko ang lakas ko para itulak siya palayo. May kumislap na liwanag sa kanyang itim na mga mata, at hinawakan pa ang mga kamay ko. Ang malaking katawan ng fox ay dumagan sa akin, na halos hindi ako makahinga. Ang puting balahibo ay dumampi sa pisngi ko. Mabilis kong iniwas ang ulo ko. Galit ko siyang sinipa at sinabing umalis ka. Umungol siya at bahagyang nanginag ang katawan. Sa halip ay mas lalo pa siyang dumagan sa akin. Ano bang gagawin mo? Umalis ka, hindi mo ba naririnig? Ano ba ang gusto mong gawin? Masama ang pakiramdam ko, hayaan mo akong yakapin ka sandali, pwede ba? Ikaw ba ay nasa panahon ng init o nagdroga? Hindi siya sumagot, mas malaki pa ang katawan niya kaysa sa akin. Sobrang bigat talaga ng nakadagan sa akin. Matapos akong manahimik sandali, tinapak ko ang paa niya. Pwede bang magpalit tayo ng posisyon? Ako naman ang nasa ibabaw. Pagkapalit ng posisyon, agad kong inalis ang mga paa niya. Bumaba ako ng kama, kinuha ang kutsilyo sa bedside table at tinutok sa kanya. Niloko mo ako. Tigilan mo na yan, narinig mo ba? Sa huli tumahimik siya. Tumalon lang siya pababa at humiga sa sahig. Basang-basa ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Nakalugay din ang mga tenga, halatang malungkot. Pinindot ko ang gitna ng noo niya, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Panahon ko ng paglalandi ngayon, dahan-dahan niyang sabi. Miss na miss ko ang amoy mo. Hindi ko napigilan, dahil gusto kita, at itinuturing kitang kapareha ko. Kaya ang amoy mo lang ang nakakapagpakalma sa akin sa panahong ito. Ibig bang sabihin may pisikal din kayong koneksyon ng kapareha ninyo? Hindi, kapag pinili ninyo ang isa, iyon na iyon. Kailangan pa ba ng tugma ng amoy? Ganun ba ang ibig sabihin? Tinitigan ko ng kakaiba ang nasa harap ko. Isang fox na nag-aalab ang katawan dahil sa paglalandi at nakaluhod sa sahig. Kinumpara ko ang laki ng katawan naming dalawa. Hindi ko siya kayang talunin o paalisin. Napabuntong hininga ako. Kinuha ko sa balkonahe ang mga damit na hinubad ko kahapon at inihagis sa harap niya. Pwede na ba yan? Masyadong malaki, kinuskos niya ang ulo ng fox sa jacket. Umatras ako ng 2 hakbang at tumakbo sa guest room para ikandado ang pinto. Umupo ako sa malamig na sahig ng matagal bago ako kumalma. Humikab ako at umakyat sa kama. Sobrang antok ko na talaga. Bukas ko na aayusin ang gulo sa manyak na fox na iyon. Kinabukasan pagbangon ko, nakapagluto na ng almusal ang fox. Nagluto siya ng simpleng noodles na may pritong itlog. Mukhang masarap, maalaga siyang nakatingin sa akin. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang kamay sa apron. Halatang pilit ng ngiti para sumipsip. Ngumisi ako at sumandal sa hambo ng malamig ang mukha. Ano ang nangyari kagabi? Dumating ang aking panahon ng paglalandi. Sobrang namiss ko ang amoy mo kaya hindi ko napigilan. Bakit kailangan ng amoy ko sa panahon mo ng paglalandi? Dahil gusto kita at itinuturing kitang kapareha. Kaya amoy mo lang ang nakakapagpakalma sa akin. Ganitong sapilitang ugnayan. Kung hindi ko ibibigay, paano ka sa susunod? Mas mabuti pang panoorin mo akong sumalpok sa pader hanggang mamatay. Ikaw lang ang kinilala ko at ikaw lang ang makakapagpakalma sa akin. Walang ibang tao o fox ang pwede. Ganito ba talaga ang mga fox people, mapilit sa pagpili? Hindi ito pamimilit, sabi ng aking angkan. Walang taong kayang tumanggi sa kakayahan ng fox people. Kahit ang taong may asawa na. Kapag nakasama lang sa isang gabi, tiyak gugustuhin pa rin nilang magpatuloy sa akin. Gusto mo bang subukan kasama ako? Tumahimik ka, pinutol ko ang sinasabi niya. Oras na ng pagkain ng aso. Gusto mong ako ang magluto para sa aso. Paano ko lulutuan ang ganitong mababang uri? Maglalakas loob ba itong kainin? Itapon mo na siya. Ituloy mo na lang ang pag-aalaga sa akin. Tingnan mo, mas makapal ang balahibo ko kaysa sa kanya. Mas malambot at mas masunurin. Kaya ko pang kumita para sa iyo. Alagaan mo na lang ako lang. Inilagay niya ang kamay sa tuhod ko. Bigla kong naalala ang impong tungkol kay Miss Sia na nahanap ko kagabi. Maganda siya. Magandang angkan, ipinanganak na parang paborito ng langit. Lubos na kabaligtaran ng fox sa harap ko na nagpapakyut at nagpapakaawa. Sandali akong natahimik. Akma akong magsasalita nang tumunog ang doorbell. Nasa bahay ka ba? Baby, paaalisin ko ang masamang tao para sa iyo. Hindi siya masamang tao, magtago ka muna sa kwarto. Ayoko, mukha siyang naagrabyado, gagawa kayo ng bagay na hindi ko pwedeng makita. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito, hindi makatwiran ang nagseselos na fox. Kung hindi ka magtatago, hindi na kita papansinin kailanman. Pinagalitan mo ako dahil sa pangit na babae. Magiging mabait ako, susunod ako, wag mo akong baliwalain. Wala akong masabi, hindi ko maintindihan ang utak ng fox. Umiling ako, tumayo at binuksan ang pinto para papasukin ang katrabaho. Naglutong ka pala ng noodles, akala ko hindi ka kumain, nagdala ako ng yuchaw. Ayos lang, ibigay sa aso ang noodles, gusto ko naman ng yuchaw, salamat. Gabi na nang matapos kong ilakad ang aso pa uwi.
Isinuot ko ang tsinelas at tumingin sa madilim na sala. Sa isip ko umalis na siguro ang fox. Nakahinga ako ng maluwag. Paglingon ko nakita ko ang mapanaghilyang mata ng fox. Nagulat ako at umatras ng 2 hakbang. Natisod ako sa asong kumakain ng delata. Tumama ang likod ko sa kanto ng mesa. Sobrang sakit at tumulo ang luha ko. Buti nga sa iyo mapagpanggap na tao, dapat ka talagang parusahan. Kung masakit pa, pwede mong hilahin ang balahibo ng buntot ko. Hindi pa tapos ang aking panahon ng paglalandi, huwag masyadong madiin. Walang ekspresyon kong kinurot ulit. Napasinghap siya at nanginginig na tinakpan ng mata. Nang tumingin ulit, basang-basa na ang kanyang mga mata, kumikislap ang luha. Nang makita ko, binitawan ko ang buntot niya. Pero isiniksik niya ang dulo ng buntot sa palad ko. Pwede mo pang higpitan. Baby, masarap kapag kinukurot. Habang naririnig ko ang malaswang sinabi niya. Hindi ko napigil ang pag-alitan siya. Malubag na fox. Mahina siyang sumagot. Saan ako malubag, ang ganda ko. Hindi mo ba gusto? Ayokong makipagtalo sa kanya tungkol dito. Sumangot ako at tinanong siya. Kailan ka aalis sa bahay ko? Ayoko umalis, hintayin mo munang matapos ang aking panahon ng pagnanasa. Foxman ako o tao, maganda pa rin ako. At marami akong pera, kaya kung buhayin ang maraming anak, bakit mo ako ganoon kakamuhian? Sino bang kukuha ng fox bilang asawa? Paano kung kainin mo ako? At napakaklinggi mo tuwing nasa heat. Kung pipigain mo ako, mauubos ako at mamamatay. Ayaw mo bang fox ang maging kapareha? Pwede akong manatiling anyong tao. Hindi ko ilalabas ang buntot at tenga, pwede ba? Talagang hindi pwede. Maghanap ka ng iba na gusto mo. Sa ganda at yaman mo. Kaya mong makahanap ng mas mabuti ng 100 beses. Hindi ako magpapalit. Isa akong tapat na fox. Isang tao lang ang mamahalin ko sa buhay. Hindi ako magpapalit kailanman. Kung hindi mo ako gusto, sisikapin kong mahalin mo ako. Para sa iyo, walang limit, swipe lang. Binigyan kita ng pera, hindi mo na ako pwedeng paalisin. Pagkatapos, ang walang hiyang fox na ito ay tumira sa bahay ko. Hindi ko alam kung kanino niya natutunan. Nagsimulang ibaba ang yabang at aluin ang samoyed. Laruan ng aso, dog food, dog treats. Kahit milk tea, hindi niya nakakalimutang gumawa ng gatas ng kambing para sa aso. At nagkakaintindihan pa sila sa wika. Nang umuwi ako, nakita ko ang fox at aso magkatabi sa sofa. Nanood ng TV habang kumakain ng chips. Para bang naging mahiwaga ang buong mundo. Magkahalong emosyon kong sinabi, hindi pwedeng kumain ng chips ang aso. Nag-anyong tunay siya at inangat ang chips para ipakita sa akin. Nandoon ang 4 na malalaking salita, mga chips para sa aso. Baby, pwede ring kumain ng kaunti ang tao. Gusto mo bang tikman? Umiling ako at taos-pusong tinanong siya. Siya Xiaonian, hindi ka ba kailangang magtrabaho? Napakalaki ng kumpanyang Rangen. Ayos lang bang araw-araw kang tumatambay dito? Ang mga fox na nasa panahon ng pagnanasa ay hindi kailangang magtrabaho. Ang trabaho ko sa mga araw na ito ay hahawakan ng kapatid ko. Ang tungkulin ko ay makalampas ng maayos sa panahon ng pagnanasa. At pagkatapos ay iuuwi ang aking kapareha. Ibig bang sabihin buong pamilya siya ay mga fox? Ako lang ang kapatid kong lalaki at kapatid kong babae ang ganito. Ang aming ina ay fox. Kaya kaming 3 ay may mga gene ng fox. Napakalakas ng pagmamana. Kung magkaanak tayo, magiging fox din ito. Pinisil niya ang kanyang labi. Pumunta sa kusina at naglabas ng isang plato ng strawberry cake. Tumingin sa akin ng paa mo. Baby, naghanda ako ng masarap na cake para sa iyo. Pinadagdagan ko ng napakaraming strawberry. Lahat sariwang inilipad, tikman mo. Tiningnan ko ang mukha niyang puno ng pag-asa. Nag-alinlangan sandali saka kinuha ang tinidor sa tabi. Biglang tumunog ang telepono, ang tumawag ay boss ko. Sinabi niyang may proyektong kailangang pag-usapan. Pinapabalik ako agad sa kumpanya. May bayad ang overtime. Sumagot akong oo. Pagkababa ng tawag, nakita kong bigo ang fox. Nagluto ako ng isang mesa ng putahe, pawang paborito mo. Ayos lang kung walang oras kumain, mahalaga ang trabaho mo. Baby, umalis ka na, sinusuportahan kita. Ako ang magiging sandigan mo palagi. Kahit kailan ka lumingon, makikita mo ako. Napanganga ako at di alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung kanino niya natutunan ito. Dating mayabang at pasikat na malaking fox. Piliting naging kunwaring mabait at maalalang green tea fox. Hindi mo kailangang gawin ito. Napabuntong hininga ako, simpleng meeting lang naman. Babalik ako agad. Iwan mo lang ang pagkain, kakainin ko pagbalik. Sabay kumuha ako ng strawberry sa cake at isinubo. Dagdag ko, talagang matamis ang strawberry, salamat. Pagdating sa kumpanya, saka ko nalaman kung bakit ganoon ang pagmamadali noon. Nagpadala ang pamilyang siya ng tao para sa kooperasyon. At tahasang tinukoy ang aming grupo. Dumating din ang ate ni Siya Xiaonian. Mas kalmado siya kaysa kay Siya Xiaonian. Nakasuot ng formal na suit, mukha niyang parang yelo. Gusto mo ba ang kapatid ko? Sa ngayon ayaw ko pang bumuo ng pamilya. Pasensya.
Ang problema ngayon ay itinakda ka na niya. Ang mga fox tao ay may espesyal na mating period bawat taon. Sa mating period mahirap kung walang amoy ng kapareha. Gusto kong pumirma ka ng kasunduan. Samahan mo lang siya tuwing espesyal na panahon bawat taon. Babayaran kita ng nararapat. Kung ganoon kailangan talaga ng kapareha ang fox tao. Kapag namatay ang itinakdang kapareha, ano ang gagawin nila? Mukhang minamaliit mo ang kahalagahan ng kapareha. Sa aming lahi kapag namatay ang kapareha, bubuhitin ng fox tao ang katawan ng kapareha patungong kabundukan ng nyebe. Mag-aayuno at maghihintay hanggang mamatay. Kapag itinakda na ang kapareha, ibinibigay mo na ang buhay mo sa kanya.